Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOJ nagbabalang mananagot ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa ICC. Kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan, patuloy na tinutugunan ng mga ahensya ng gobyerno. NDA nagpaalala ukol sa kalusugan ng baka ngayong tag-init. Reach Out Operation ng Quezon City matagumpay na naisalin ang pangangalaga sa mga individual sa lansangan sa kustodiya ng DSWD. CIDG at BI inaresto ang 2 dayuhang Koreano bunsod ng economic crimes. Presyo ng sibuyas balak ipanatili sa pamamagitan ng libreng cold storage para sa mga producer. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa nagbabagang balita, nagbabala ang Department of Justice o DOJ na mananagot ang sinumang opisyal na magtangkang tumulong sa International Criminal Court o ICC. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Matatandaang nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito isusuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito ay kaugnay ng umano'y paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang administrasyon dahil sa kampanya nito laban sa ipinagbabawal na droga. Paliwanag ni Marcos, matagal nang tumiwalag ang Pilipinas sa ICC, kaya naman wala ng jurisdiction ito sa bansa. Kaya naman nagbabala ang Department of Justice na pananagutin ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa ICC. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Lavano IV, maaari silang kasuhan sa paglabag sa probisyon ng RA 6713 o Conduct of Public Officers, Gross Neglect Duty or Disobedience to Authorities. Ang pahayag na ito ay matapos sabihin ni Senator Antonio Trillanes na ang mga ICC investigators ay nakikipag-ugnayan na sa mga aktibo at dating opisyal ng PNP. Di pa naman ito kinumpirma ng DOJ dahil hindi pa umano ito nakakatanggap ng kaukulang impormasyon. Paggigit pa ng DOJ, marami na umanong malalakas na kaso ang naisampa sa mga opisyal na sangkot sa extrajudicial killings na malinaw na refleksyon na gumagana ang justice system sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, pinaimbestigahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibleng paglabag ng mga generation company kaugnay ng malawakang power outages sa Luzon at Visayas. Ayon sa ERC, mailalabas na sa unang linggo ng Mayo upang matukoy kung mayroon bang naging pagpalya ang mga generation company sa force outages. Pagtitiyak pa ng ERC, binabantay nito ang presyo ng wholesale energy spot market dahil sa patuloy na pagnipis ng reserba ng kuryente. Pagsisilbi bilang boses sa adhikain ng bawat mamamayang Pilipino, ito ang ginugunita at itinataguyod ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng responsableng pagbabalita sa bansa. Tunghayan sa pag-uulat ni Amber Balidoy at Faith Villanueva. Dinaluhan ng mga respetadong mamamahayag at mga opisyal nito ang ika-51 anibersaryo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na ginanap sa Manila Golf Club sa Makati City nitong Huwebes, ika-25 ng Abril. Sa pagbubukas ng nasabing selebrasyon na pinangunahan ng tambalang host na sina Nicole Yala at Chris Chuper, ay tampok din ang iba't ibang pagtatanghal mula sa mga guest artist, kabilang na ang stand-up comedian na si Attorney Edward Chico at ilang pagtatanghal mula sa ABS-CBN New Gen Champs at TV5 talent na si Sam Coloso. Alinsunod sa temang Empowering People's Voices and Aspirations, naging punong abala ang mga KBP officers, Board of Trustees, kasama na rin ang Standards Authority Directors sa paglulunsad ng pagdiriwang. Na pinamunuan ni na KBP Chairman Ruperto Nicdao Jr.,
KBP President Noel Galvez, KBP Vice Chairman Herman Basbaño, at ang KBP Director Anniversary Committee Chair, Lorlyn Velarde. Naging panauhing pandangal sa pagdiriwang si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na binigyang pagkilala ang institusyon sa patuloy na pagganap ng mahalagang papel sa paghubog ng industriya ng broadcasting, higit lalo sa pagsugpo laban sa fake news, maling impormasyon at disinformation, lalo na sa social media. I commend the KBP for maintaining rigorous standards of truthfulness and fairness. Your unwavering commitment to these values showcases the best of Filipino broadcasting and fortifies our democratic institutions. As we move forward, let us continue to champion the principles of professional integrity and excellence in broadcasting. Together, we will usher in a new era for Philippine media, reinforcing its role as a pillar of truth and a beacon of professionalism on the world stage. Mabuhay ang KBP, mabuhay ang Pilipinas. Kasama ang One Media Network sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo bilang miyembro ng samahan. Kami at ang iba pang kaanib ay nakikiisa sa pagpupugay sa lahat ng broadcaster na patuloy sa paghahatid, malayang pamamahayag, responsableng pagbabalita at pagpapaigting ng serbisyo publiko. Ako si Amber Balidoy. At ako naman si Faith Villanueva. Para sa One Media Network. Sa patuloy na pagsasagawa ng bayanihan sa barangay na proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umarangkada naman ito sa Barangay Tumana sa Marikina nitong Huwebes, ika-25 ng Abril. Nagtulong-tulong ang Flood Control and Sewerage Management Office, Health Public Safety and Environmental Protection Office, Sidewalk Clearing Operations Group, at Traffic Engineering Center para sa drainage declogging, sidewalk clearing operations, yellow box painting, paglalagay ng traffic signages, MMDA one-stop shop query service at iba pa. Bukod dito ay nagkaroon din ng mga sesyon ng oryentasyon para sa mga residente patungkol sa anti-smoking, anti-littering, solid waste management, disaster preparedness at trash to cash back programs ng ahensya. Samantala, patuloy ang pagsasagawa ng ilang ahensya ng gobyerno sa operasyong kontra kolorum ng mga sasakyan alinsunod sa pagpapaigting sa kampanyang ito kung saan kamakailan lamang ay nadiskubre na naman ang isang iligal na terminal na mga pampasaherong van sa lungsod ng Pasay. Yan ang balitang hatid ni Princess Castro. Alinsunod sa pagpapaigting ng kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan, nagsagawang muli ng operasyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Transportation o DOTR sa lungsod ng Pasay. Sa naganap na joint operations ng tatlong ahensya, 6 na kolorum van ang na-impound nitong Huwebes, ika-25 ng Abril. Bistado ang dalawang magkahiwalay na illegal UV terminal sa isang mall sa lungsod at sa isang motel sa kanto ng Pasay at Taft. Ang pinaigting na kampanya kontra kolorum ng mga nabanggit na ahensya ay nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa rito, bahagi ang operasyon sa kampanyang Bagong Pilipinas upang pairalin ang disiplina sa kalsada, maprotektahan ang kaligtasan ng mga mananakay at mailayo sila sa mga driver na nananamantala o naniningil ng sobrang pamasahe. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning palawigin ang pagkakaroon ng co-working spaces sa iba't ibang sulok ng bansa, nagsagawa ng contract signing ang First Global Conglomerates Incorporated at International Workplace Group upang dalhin ang kauna-unahang co-working spaces sa labas ng Metro Manila na magbubukas sa Carmona, Cavite. Ang mga dapat abangan alamin sa muling ulat ni Princess Castro.
Nagsagawa ng isang contract signing ang First Global Conglomerates Incorporated o FGCI at International Workplace Group o IWG nitong Huwebes, ika-25 ng Abril sa First Global Technopark. Ito ay upang dalhin ng IWG ang kanilang kauna-unahang co-working spaces sa labas ng Metro Manila, partikular sa Carmona, Cavite. Ang co-working space ay isang shared office kung saan maaaring magsama-sama ang iba't ibang empleyado mula sa iba't ibang kumpanya para sa tinatawag na flexible working space. Isa ang regu sa mga brand ng IWG na nag-ooperate sa Pilipinas kung saan hatid nito ang hybrid flexible workplace solution para sa international businesses sa bansa. Sa isang eksklusibong panayam ng One Media sa Senior Vice President ng Asia Pacific North na si Ginoong Lars Wittig, sinabi nitong isa sa magagandang dulot nito ay ang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila dahil mababawasan na rin ang mga magko-commute ng mga empleyado patungong NCR. Right now, Carmona is helping Metro Manila by alleviating the pressure on Metro Manila. We all know the traffic up there, pollution, etc. And the employees certainly know the commute from Carmona and places like Carmona all the way to CBD on a daily basis. Then we also know that about 7% of the nation's total GDP is in the immediate area south of Metro Manila. So we have been looking for the right opportunity for years now to open our first center south of Metro Manila outside the city limits. Kaya't ayon kay Wittig, ang lokasyon ng First Global Technopark ay nakaayon sa kanilang layunin. Ibinahagi rin ni Ginoong Mike Rodriguez, Vice President for Operations ng FGCI, ang mga oportunidad sa lugar. I think that it makes sense for their business strategically as they continue to try to expand and look for locations outside of NCR. Dagdag pa niya, the location site is one of the critical matters one of the critical items for the success of the business. We are aware of the challenges that workers have continued to experience in terms of the commute. And I think that a lot of attitudes have changed after the COVID lockdown period. And so, being mindful of the growth of flexible workspace and the importance of remote working programs that are being adopted by employers in the Philippines. And there's a lot of workforce here in the Calabarzon area. So we think that we can tap into that by opening the center here in the Technopark. Bukod dito ay makatutulong din ang ganitong working environment sa pag-decongest sa Metro Manila dahil hindi nakakailanganin pang lumuwas ng karamihan para sa magandang oportunidad sa Kamaynilaan. We also want to eliminate the need to always go to the traditional head office. So we're looking for solutions in between home and traditional workplace. And we are looking for professional alternatives, not my primary competitor, the coffee shop. No, I'm talking about professional workspace, and that's basically what we are offering by developing our network into locations such as Carmona. Ayon pa kay Wittig, bagamat naging dagok sa mga manggagawa ang pandemya, nagbukas naman ito anya ng oportunidad upang makadiskubre ng mga bagong pamamaraan sa larangan ng trabaho. Kaugnay nito ay sinabi ng dalawang panig na panahon na upang lumabas sa tradisyonal na setup ng opisina sapagkat anila ang COVID-19 ang siyang patunay na walang katiyakan ang mga bagay kaya't kailangang umayon ng mga tao sa pagbabago. Dagdag pa rito ang mga inobasyon lalo na sa larangan ng teknolohiya ay kinakailangan ng isang flexible working environment upang mas maging epektibo at mapasigla ang kalidad ng trabaho ng mga empleyado. Samantala, kasalukuyan ng inuumpisahan ng renobasyon sa naturang opisina at inaasahan ang pagbubukas nito sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ating ulat panahon, titindi pa rin ang init sa bansa kung saan makakaranas ng 43 degrees Celsius na heat index ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Pasay City, habang 44 degrees Celsius naman sa Quezon City, Manila. Bukod dito, nananaig din ang epekto ng easterlies kung saan asahan ang bahagyang maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Yusek Hans Leo Kakdak pinangalanan na bilang bagong kalihim ng DMW. NDA nagpaalala ukol sa kalusugan ng baka ngayong tag-init. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas palakasin ang kampanya ng pamahalaan sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa Department of Justice, nananatiling talamak ang mga kaso ng child abuse at exploitation sa Pilipinas. Ayon sa datos ng National Center for Missing and Exploited Children, nakatanggap ito ng tinatayang 2.7 milyon na kaso ng inabuso at sinamantala ng mga kabataan sa Pilipinas sa loob lamang ng isang taon noong 2023. Kaya naman direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas palakasin ang pagtugon sa mga insidenteng ito. Partikular niya itong iniutos sa Department of Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police. Aniya, mas paigtingin ang pagmonitor at panguhuli ng mga mastermind sa likod ng krimeng ito. Ayon naman sa Philippine National Police, naghahanda na ito upang matukoy ang mga AI-generated na materyales na ginagamit sa pananamantala sa mga kabataan. Kasalukuyan na umanong nagsasanay ang mga kapulisan upang magamit ang isang plataporma na tutugon dito. Pagtitiyak pa ng PNP, makikipag-ugnayan ito sa mga pribadong sektor, non-government organizations at social media platforms upang masugpo ang krimeng ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos si Undersecretary Hans Leo Kakdak bilang kalihim ng Department of Migrant Workers o DMW. Bilang kalihim ng kagawaran, nagsilbi muna siyang officer in charge ng DMW kasunod ng pagpanaw ng DMW Chief Susan Toots Ople noong nakaraang taon. Ang DMW ay ang executive department ng gobyerno na responsable para sa proteksyon ng mga karapatan at itaguyod ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Ngayong panahon ng tag-init, nagpaalala ang National Dairy Authority o NDA ukol sa epekto nito sa mga bakang pinagkukunan ng gatas, kung saan mahihirapan ang mga baka na makapagbigay ng sapat na gatas gawa ng ang enerhiyang kanilang kinakailangan upang mapanatili ang temperatura ng katawan na kailangan para makagawa ng gatas. Mungkahi naman ng ahensya, ang Slick G na uri ng baka ay may kakayahang kontrolin ang temperatura sa kanilang katawan, kung saan maaari rin itong gamiting paraan ng mga dairy farm upang mas abot ang produksyon ng gatas. Nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pangangalaga sa ilang mga individual na naninirahan lamang sa lansangan. Ito'y mula sa Reach Out Operation na isinagawa ng Quezon City kamakailan. Panoorin ang buong detalye. Sa isinagawang Reach Out Operation ng Quezon City kasama ang ilang ahensya ng gobyerno ay napagtagumpayan nito ang operasyon na maisalin sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naninirahan sa lansangan. Sa tulong ng DSWD, Commission on Human Rights o CHR, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA,
Philippine National Police o PNP, NCRPO at QC Government Task Force Sampaguita ay nailigtas ang nasa mahigit 40 mga naninirahan sa lansangan, kabilang na ang mga indigenous people. Ito'y para sa mas ligtas na komunidad at maayos na pangangalaga na siyang isinusulong din ng DSWD sa programa nitong Oplan Pag-abot. Sa pamamagitan ng Pag-abot ID ay nabigyan ng pagkakakilanlan ang mga nasagip matapos ito irehistro at agad ding binigyan ng tulong medikal at mga pagkain. Inalam din sa operasyon ng karanasan at tirahan ng mga nailigtas para matulungan itong makauwi at maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang sa National Headquarters Port Area sa Manila ay kinilala ng Coast Guard Public Affairs Service ang Coast Guardians at media partners na gumanap na makabuluhang papel sa pagsusulong ng information operations ng Philippine Coast Guard o PCG. Sa nasabing seremonya ng paggawad ay kinilala nito ang mga opisyal at tauhan ng PCG, mga miyembro ng PCG Auxiliary, gayon din ang mga media production team sa likod ng mga programa sa telebisyon at radyo. Matatandang noong 2023, pinalitan ang pangalan ng Coast Guard Public Affairs Office at naging Coast Guard Public Affairs Service upang suportahan ang pagpapalawak ng mga tungkulin nito sa pamamahala ng pampublikong impormasyon at pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa mga stakeholders sa iba't ibang sektor. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si House Speaker Martin Romualdez ang inaugural ceremony ng Special Bagong Pilipinas Servicio Fair o SBPSF sa San Jose Town Plaza sa Occidental, Mindoro, kung saan ay nakaisa rin ang Department of Health o DOH. Sa nasabing kaganapan ay namahagi ang DOH ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng mga medikal na konsultasyon, pagbibigay ng mga gamot, pantulong na kagamitan, mga pangunahing serbisyo sa laboratorio, pagbabakuna, pamamahagi ng mga hygiene kits, breastfeeding kits at buntis kits. Nagpakita ito ng dedikasyon ng kagawaran tungo sa pantay na access sa pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng mga Pilipino, partikular na ang mga nasa lugar na kulang sa serbisyo. Sa pag-uutos si Makati City. Para sa mga mahihilig magbasa, ay inilunsad na ng Philippine Book Festival ang mga obra maestrang libro na likhang Pinoy. Narito ang iba pang detalye. Tampok ang mga likhang Pinoy sa Philippine Book Festival 2024 na nagpapakita ng pagmamahal sa iba't ibang obra maestrang libro na likha ng mga natatanging may akda na Pilipino. Sa imbita ng National Book Development Board Philippines ay hinikayat nito ang mga bookworm na tuklasin ang ganda ng mga nilalaman sa libro na likhang Pilipino. Ang mga libro sa exhibit ay nagmula sa iba't ibang publishing company, universidad at independent publishers sa Pilipinas. Itinampok din ng mga pambata at makasaysayang libro na siyang magbibigay aral at kaalaman sa bawat magbabasa. Ito'y nagumpisang magbukas sa publiko kahapon ika-25 ng Abril kung saan bukas ito hanggang ika-28 nitong buwan sa World Trade Center, Pasay City, Manila. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Arestado sa Clark Freeport Zone ang 2 dayuhang Koreano matapos ang operasyong isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Bureau of Immigration o BI. Para sa iba pang detalye, tunghaya ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Arestado ang 2 Koreano matapos ang operasyong isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Bureau of Immigration o BI sa Clark Freeport Zone nitong kamakailan. Ayon sa ulat, ang mga arestado ay kinilala bilang sina Choi Swang-won at Kang Sung-hoon dahil sa pagkakasangkot sa kasong kaugnay ng mga krimen sa patakaran ng ekonomiya ng South Korea kung saan nakakulimbat sila ng 850 million Korean won.
Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco ang nasabing pag-aresto ay kinakailangan upang masigurado ang kaligtasan at kaayusan ng bansa at karatig nito. Layunin rin nila ang pakikipagsanib puwersa sa mga ahensyang pangseguridad upang mapuksa ang issue ng pamamalagi ng mga pugante sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa datos ng Department of Tourism o DOT na inilabas nitong nagdaang Miyerkules lamang, ika-24 ng Abril ang Pilipinas ay nakatanggap na ng mahigit 2 milyong international visitors ngayong buwan. Saad pa ng DOT, mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-31 ng Marso ay umabot na din sa humigit kumulang 157.62 billion pesos ang tourism receipt ng bansa. Batay sa monitoring data ng Kagawaran, simula noong ika-24 ng Abril, may kabuang 2,010,522 international visitors ang nakapasok sa bansa na mayroong 94.21% ng kabuang pagbisita mula sa mga dayuhang turista, habang 5.79% ay mula sa overseas Filipinos. Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mapapanatili ang kasalukuyang presyo ng sibuyas sa pamamagitan ng talakayan sa mga producer nito sa rehiyon ng Mimaropa at ng Department of Agriculture o DA. Ang pamamaraan na kailangan maisagawa, alamin mula kay Jade Buhoy. Sa pamamagitan ng pagpapatayo ng cold storage facility sa mga lugar ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan o Mimaropa sa mga producer ng sibuyas, nangako si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng Department of Agriculture o DA na mapanatili ang presyo nito sa merkado. Anila, ang pagpapatayo ng mga cold storage warehouse ay makakatulong upang ipanatili ang produksyon nito sa kabila ng lagay ng panahon ngayon. Bahagi ng Pangulo, ang isyong kinakaharap ngayon ay ang sobrang produksyon nito kung kaya't bababa ang presyo. Dagdag pa niya, mainam ang pagkakagawa ng cold storage dahil solar power ito para sa abot kayang paraan ng pagpapanatili. Bahagi sa talakayan ay ang pagsasaad niyang mabibigyan ng pwesto sa mga trading center ang mga magsasaka at kooperatiba upang hindi na aniya kailangan bumiyahe sa mga malalayong lugar para maibenta ito sa merkado. Higit sa lahat, ang subsidiya na ipapatupad ng DA ay kasama para sa layuning mapataas ang kita ng mga magsasaka. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOJ nagbabalang mananagot ang sinumang opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa ICC. Kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan, patuloy na tinutugunan ng mga ahensya ng gobyerno. NDA nagpaalala ukol sa kalusugan ng baka ngayong tag-init. Reach Out Operation ng Quezon City, matagumpay na naisalin ang pangangalaga sa mga individual sa lansangan sa kustodiya ng DSWD. CIDG at BI, inaresto ang 2 dayuhang Koreano bunsod ng economic crimes. Presyo ng sibuyas balak ipanatili sa pamamagitan ng libreng cold storage para sa mga producer. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.